At ayun na nga, kumilos na ang Malacanang. Formal nang nagpatawag ng special session si President BBM. Ang special session ay magaganap sa June 17, 2026 upang agarang talakayin daw ang ilang mahalagang panukalang batas at aksyonan ang mga nakabingbing usapin ng pamahalaan. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga priority measures sa edukasyon, kalusugan, social protection at iba pang programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino. Ngunit ang taong bayan, ang reaksyon, kunwari, nagulat tayo. Ang majority nga ng taong bayan ay itinuturing ang special session na ito ni Mr. President bilang isang formality daw ng pagpapalit ng leadership sa Senado. Nakakapagduda naman talaga ang panawagan ng Malacanang para sa isang special session dahil mga panukalang batas na ito na nais nilang ipasa ay maaari namang talakayin at aprobahan sa normal na proseso ng lehislatura. Kasi nga naman, wala naman tayong pandemic, wala ring digmaan, wala ring pambihirang krisis, pang-ekonomiyang krisis o budget crisis na mangangailangan ng agarang pagpapatawag ng Kongreso. Kaya't hindi maiwasang itanong ng taong bayan, Mr. President, ano ba talaga ang tunay na pakay ng special session ninyo? Ang tanong pa ng mga netizens, isa ba ito sa paraan upang mapalitan ang liderato ng Blue Ribbon Committee at itigil ang investigasyon at pagsisiwalat ng katotohanan? So ito na yung sinasabi ni Senator Joel Villanueva na kung magkakaroon man ng special session ay pupunta siya. So talagang naandun na yung posibilidad na ang Oplok minority na 11+1 ay magiging ganap na 13 na upang makabuo ng majority na legal at maagaw ang Senate presidency kay Senate President Alan Peter Cayetano. Napakagaling nga naman daw kasi alam nila na hindi legal yung 12 na naghalal kay Win Gatchalian. Kaya parang automatic may paganito na parang formality na lamang ang special session at talaga namang timing din sa sinabi kahapon na Senator Joel Villanueva. Talagang nagkakatugma yung timing, yung timeline. Kaya napakagaling ng direktor, talagang parang pang teleserye. Pero wag kayo. Si Lola mo Pinky, Ping Lacson, nagyabang na. Matapos silabas ni Mr. President ang special session order, abay nag-tweet ang sabi niya, hopefully, Delulu pa more becomes Delulu no more. Talaga nga naman napaka-confident ni Lola Pinky. Talagang alam kasi nila. Alam nila na may bilang na sila. Alam nila na kumpleto na ang 13. Madam Pinky, parang kayo yata ang Delulu. Bakit nyo pa kailangan ng special session? Sige nga. Special session? Para maging legit na ang inyong samahan? Grabe galing pa sa isang senador na matagal na sa kanyang pagiging senador ang post na ito, Delulu pa more. I-compare natin sa mga post ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mga post ni Senate President Alan ay may substance, may sustansya. Pero itong kay Ping Lacson, Diyos ko, parang hindi senador. Ang yabang kung makapagsabi ng Delulu no more, akala mo naman panghabang buhay na kayo sa kapangyarihan? Namnamin nyo ngayon ang inyong kapangyarihan na tinatamasa ngayon. Pero ang tanong, ang taong bayan ba sang-ayon sa inyo? Ang taong bayan ba masaya na naandyan kayo sa kapangyarihan? Wala, sirang-sira na. Sirang-sira na kayo dyan. Ang taong bayan inaasahan na malaman na kung sino-sino ang dapat managot sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Sa pondo ng taong bayan na pinagpaguran nila na ibinulsa lang ng mga kurakot na politiko na inyong pinagtatakpan. At sa special session na sinasabi ni Senator Joel Villanueva, time na niya para magpakitang gilas. Panoorin natin ang video na ito. At ito na nga ang inaabangan ni Senator Villanueva, ang special session
So naglabas na ang Malacanang ng kautusan para sa isang special session. Ayan. Naglabas na ang Malacanang ng kautusan. Ayan na. At may mga nakasulat dito mga rason kung bakit nagpapatawag si Marcos ng special session. Pero alam naman natin na hindi yun yung totoong rason. Totoo. Ang totoong rason, meron na siyang 13 Yes. para mapalitan si Cayetano bilang Pangulo ng Senado. Yun yun. Wala nang iba. At syempre yung impeachment ni Vice President Sara nga gusto nilang madaliin at gusto nilang i-railroad para hindi na makatakbo Ayun. ang Vice Presidente. Ang tunay. Mga rason dyan? Wala yan. Na agenda. Maniwala ka dyan. Ginagamit ni Marcos lahat ng kanyang kapangyarihan. Hindi si Marcos siguro to eh. Yung mga nakapalibot sa kanya, ginagamit lahat ng legal na pamamaraan ha para makaipit, makagawa ng mga direksyon na papabor sa kanya. Sa kanila, Katulad ng ginawa ng tatay niya. The father, si Marcos Sr. exploited the weakness of the 1935 Constitution to declare martial law and to create another constitution which was the 1971 Constitution. Diba? Ito yung malayo ito eh. Ganon din ang gawin na magpalit din ng konstitusyon habang siya yung nakaupo para Nako. makatakas Delikado sa pala. katakot-takot na kaso ng pangangawat sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Sayang ang bayot. So yun ang special session na ito ay isa palang susi para matuloy na ang binabalak ng 12 Uplock Minority plus 1 na ang inaasahan niya ng mga netizens ay parang mapapabilang na sa Senator Joel Villanueva. Kaya ngayon ang taong bayan nag-iisip na. Alam mo naman ang mga Pilipino, advance mag-isip kung magkakaroon pa ba ng election sa 2028 since ibinunyag nga ni Senator Amy yung CONAS na yun. Ito ang komento ng mga netizens. Ayan na, pag-uusapan na kung mananatili ba sila sa posisyon o kaya walang magaganap na eleksyon sa 2028. Talagang gagawin lahat ng paraan. Wag lang makaupong Pangulo ang agila. Kahit i-bend the law, everything goes according to the plan. Ang mga na traidor ng bayan, namnamin ninyo ang kapangyarihan. But remember, it won't last a lifetime. May hangganan din yan. Mga senador na walang yagba, sunod-sunuran kay bangag. At kung sakaling maganap na nga daw ang pagbabago na naman ng liderato sa Senado, napapalitan na naman si Senate President Alan Peter Cayetano, ay ayon sa taong bayan ay mukhang wala ng pag-asa ang Pilipinas dahil iilan na lamang sa mga senador ang naninindigan para sa tama. Mukhang gagawin ng lahat ng administrasyon na ito upang mapagtakpan ang mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. At magkatotoo kaya ang sinabi ni Vice President Sara na pipigilan nila na magkaroon ng eleksyon sa 2028 upang ma-extend ang termino ng mga kongresista at senador maging ang Pangulo at pigilan nila na makatakbo sa pagkapangulo si Vice President Sara. At sa tingin ninyo, ano na kaya ang mangyayari kapag napasa kamay na ni Win Gatchalian ang liderato sa Senado? May pag-asa pa rin kaya para sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.